we will seek you, we will find you. When we seek you with all our hearts. Lord, we continue to welcome you in this place. You are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Dwell among us today, God. Lord, we seek for your presence. We want your presence, God, today, God. And Lord, as we continue with this session, Lord God, may you continue to be with us, God. Dalangin ko po ay ang karunungan na nagmumula lang sa'yo. Lord, may you open our spiritual eyes, God. May you open our spiritual ears, God. May you give us spiritual understanding, Lord. And Lord, may you speak to us, God, personally, Lord. Allow us, Lord, to be transformed. Allow us, Lord, to be changed, God, for your glory alone. And whatever this preaching, Lord God, this day may bring, God, we promise, Lord, to give you alone the glory. We will not take credit to it, God. For you alone deserve all the glory and praise. We thank you in Jesus' name. Amen. All right, praise God. Good afternoon, JIL Belt family. And Happy Love Month. This week, mag-celebrate ang buong mundo ng Hearts Day. And I know most of us are excited. And excited ba kayo na mag-celebrate ng Hearts Day? Of course, we will be spending time with the people na tinitreasure natin at minamahal natin. And this week actually, ay mag-open din tayo ng panibagong series. At ang pangalan ng series natin, ang title nito, Revival, A Call to Passionate Love. Revival, A Call to Passionate Love. Our main text will come from Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Tingnan lang natin, silipin natin yung main verse na yon. First is, let's read in the Passion Translation version. Verse 37. Jesus answered him, "Love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment." Another version, an NIV version, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Let's go sa magandang balita, Biblia version. Sumagot si Jesus, "Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos." Yan ang mga iba't ibang version, iba't ibang translation in Matthew 22, verse 37 to 38. There's another account in the Bible na makikita rin natin ang ganitong verses. In Mark chapter 12, verse 29 to 31, basahin natin in MBB tag version. Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo." Nung sinabi ito ni Jesus, in this verse, ay meron siyang kinote na galing sa Old Testament. At ito ay nagmula sa Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 5. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. So, in the New Testament, binanggit to ni Jesus, at ang pinaghugutan ng kanyang binanggit ay nanggaling sa Old Testament. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5, basahin natin. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength."
And if we'll look at this version, nung time ng Deuteronomy, meron silang tawag dun sa portion ng verse na ito. They call it Shema, or it's the Jewish confession of faith. Lagi nila itong nire-recite to fortify their faith, to strengthen their faith. And this helps establish the families during those time. Sinimulan niya ni Moses, nung sinabi niya to, sinimulan niya na, Hear, O Israel! Hear, O Israel! And what does it says? What does it tells us? At that time, Moses wants the people to listen intently. Gusto nilang makinig kayo ng maigi. Hear, O Israel! Makinig kayong maigi. Pay close attention. Because what I'm about to tell you is something important. Ito ay mahalaga. Pay close attention. Hear, O Israel! The Lord our God, the Lord is one. It's as if Moses is giving a plea to the Israelites that we should be absolutely certain, dapat sigurado tayo, that there is only one true God. Merong nag-iisa lang na Diyos, and there is none like Him. There is none like Him. The Lord, our God, the Lord is one. And so ang buong buhay natin, it should revolve around, it should be organized around the sovereignty of God and the deep abiding love of God. Sige po, next slide please. Pwede ba nating ipakita? On the next slide. Kanina pa ulit-ulit nating binasa yung mga verses, sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Bakit kaya, no? Bakit kaya ganun yung verse or yung command na binigay ni Lord? Yung greatest commandment na binigay niya, bakit niya sinabing all? Bakit kailangan all? Bakit hindi pwedeng magtira kahit 1%? What will happen kapag nagtira tayo ng kahit 1% na hindi natin binibigay kay Lord? Most likely, that 1% may contaminate the 99%. For example, recently ay bumili ako ng bagong water dispenser. Yan. Gusto ko kasi yung water dispenser na yung jug nasa ilalim. Kasi nahirapan ako magbuhat. So, bumili ako ng bagong water dispenser. And nung unang kuha ko ng tubig, lasang rubber siya. So, sabi ko sa kapatid ko, lasang rubber yung tubig. Siguro kasi bago pa. So, kumbaga yung dinaanan ng tubig ay hindi pa siya sobrang okay. And when I said that, yung kapatid ko, hindi talaga siya uminom ng tubig. So, parang uminom siya ng tubig sa kabilang bahay, sa bahay nila. Hindi siya uminom ng tubig kasi nga, may feeling siya na dahil nga naglasang rubber yung una mong kuha, ay feeling niya contaminated na yung buong tubig. Feeling ko yung dispenser na yun, medyo tolerable pa eh. Pero what if yung tubig natin ay nalagyan ng insekto, di ba? So kahit konting portion lang na nahulugan ng insekto, most likely hindi ka na iinom ng tubig kasi feeling mo na contaminate na siya. And ganun din yon. When we're loving God, when we're giving God our all, kapag merong 1% lang or 0.01% lang na hindi natin ibinigay kay Lord, most likely, it may contaminate the other big portion na binigay natin kay Lord. That is why ang instruction ni Lord in His greatest commandment is to give our all. All means all. And so this month, yan ang pag-uusapan natin. Yan ang hihimayin natin this month. Love the Lord your God. Yan, pwede ba natin ipakita yung next slide? Love the Lord your God. First week, with every passion of your heart. Yan ang pag-uusapan natin today. Next week, we love the Lord our God with all the energy of our being.
And the last week, we will talk about loving our Lord, our God, with every thought that is within us. Bakit sila nilista specifically? I'm sure may reason si Lord. Bakit nilista ang mga bagay na ito? At yan ang pag-uusapan natin sa buong buwan ng Pebrero. How can we love the Lord with every passion of our heart, with every energy of our being, and with every thought that is within us? Let's dive in. Ang topic natin this week, love the Lord, your God, with every passion of your heart. And right now, I want to invite you na pagkwentuhan natin si King Solomon. Let's try to get to know King Solomon and let's see what we can learn from his story. Let's start in 1 Kings chapter 3. At nanganak ng isang lalaki, Solomon ang pinangalan ni David sa bata. Palibhasay, mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si propeta Nathan upang sabihing Jedediah ang itawag sa bata ng ibig sabihin mahal ni Yahweh. Even before, nung una pa lang pinanganak si Solomon, ay mahal siya ng Diyos. Specifically, ay binanggit yan in 2 Samuel chapter 12, verse 24 to 25. At gaya ni Solomon, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, pero ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Remember, in the New Testament, 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. We love because He first loved us. Our capacity to love stems from the love that God pours in our hearts. Ang abilidad natin para magmahal ay nagmula sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Hindi dahil sa mahal natin ang Diyos, kaya tayo minamahal ng Diyos, pero siya ang unang nagmahal sa atin. And what does it mean for you and for me? Anong ibig sabihin ng katotohanan na yon para sa iyo at para sa akin? Sa mga pagkakataon na nahihirapan tayong magmahal, balikan natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Sa mga pagkakataon that we're struggling in loving God, in loving others, in loving ourselves, let us go back on how God loved us. In 1 John chapter 4, verse 10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Noong mga panahong hindi tayo worth it, noong mga panahon na tayo ay punong-puno ng kasalanan, tayo ay minahal na ng Diyos. God loved us first. And we can love, we have the capacity to love because God loved us in the first place. And that's our starting point, to realize na una tayong minahal ng Diyos. Balikan natin yung storya ni Solomon. Bago mawala si David, ay meron siyang tagubilin sa kanyang anak na si Solomon. At ito ay makikita natin in 1 King chapter 2, verse 3. Ito ang kanyang tagubilin. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Ito ay pamamaalam ni David para sa kanyang anak. At kung ikaw ay magsasabi ng isang bagay, farewell message mo sa isang tao, most likely ang sasabihin mo ay mga bagay na importante. Mga bagay na mahalaga para sa taong yon. At ito ang kanyang bilin.
Anong makikita natin sa bilin ni David? Klaro ang kanyang sinasabi na merong kasamang biyaya, pagpapala, kung si Solomon ay susunod. Anong sabi niya? Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo, sa lahat mong gagawin. And so there's a promised blessing, and it's dependent on Solomon's obedience. Kung siya ay susunod. We want to know, how can we love God with every passion of our heart? Let's start here. Tuparin natin ang mga pinapagawa ng Diyos. Love God with every passion of your heart. Let's start with heeding God's commands. Let's heed God's command. Let's follow God's command. Last week, alam ko, binanggit to ni Pas Cora when she was discussing about how are we gonna love God? Let me count the ways. And isa sa mga main na in-emphasize ni Pas is about obeying God. At sa buhay ni Solomon, isa rin to sa mga importanteng paalala ng kanyang ama sa kanya. Love God with every passion of your heart. Number 1 is we heed God's commands. Heed God's commands. Sundan pa natin yung kwento ni Solomon. In 1 Samuel chapter 3 verse 5, there was an instance na makikita natin na napiplease si Lord kay Solomon. And some of us might be familiar with this. Kinagabihan, samantalang siya ay naroroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Sabihin mo, wika sa kanya. It's as if God is giving a blank check kay Solomon. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. At kakaiba yung panaginip na to. Usually, yung mga panaginip, yung mga pag-uusap ni Lord, usually mga one-sided lang. Parang may sasabihin si Lord. Pero ito, nag-uusap sila. It's a two-way conversation. In verse 10 to 13, ito yung sinabi ni God, ng Diyos kay Solomon. So, Solomon ay humiling ng karunungan. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalang hindi mo papantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. And so we know that at the start of the story of Solomon, sa simula ng storya ni Solomon, ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Si Solomon ay pumili ng tama nung tinanong siya ni Lord, nung binigyan siya ng parang blank check ni Lord, siya ay pumili ng tama. Maging yung mga bagay na hindi niya hiniling ay binigay din ng Diyos. And so we know, God is pleased with Solomon. In 1 Kings chapter 4 verse 29, sabi rito, walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. That's how much God blessed Solomon. One of the assignments na ibinigay sa kanya ng kanyang, ito ay unang kumbaga pangarap ni David, no? Gumawa ng templo para sa Diyos. And si Solomon ang tumupad nun. And during the time of dedication, ito ang ginawa ni Solomon. In 2 Chronicles chapter 6 verse 12 to 13.
Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel and spread out his wings. Solomon had made a bronze platform, 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and had set it in the court, and he stood on it. Then he knelt on his knees in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands toward heaven. Imagine Solomon na unang-una siya ang hari, siya ang description sa kanya rito, walang katulad sa kanyang kaalaman. Someone who's very good at everything. Someone na kinaluguran ng Diyos at punong-puno ng maraming bagay, kayamanan, karangalan. But when he was praying to the Lord in 2 Chronicles chapter 6, verse 12, we can see the humility of Solomon. Kahit na siya ay hari at lahat na ay nasa kanya, he was so willing to knelt on his knees in the presence of all his people in Israel. And because of this humility na ginawa niya, bilang hari na willing na i-worship si Lord kahit sa harap ng maraming tao, sa harap ng kanyang mga nasasakupan, it also encouraged people, his people, to worship God. And this example is the second way on which how we can love God with every passion of our heart. So yung una is we love God with every passion of our heart. We can do that by heeding the commandments of God. Heed God's command. Pangalawa is exalt God with worship. Exalt God with worship. Worship, it opens the door of our heart for God to enter in. Para makapasok ang Diyos sa pintuan ng ating puso. Anong nangyayari when we worship? In worship, our focus rests on God. Our focus rests on God. Worship is the posture of our heart. A heart fully focused on God. Nakatuon lang sa Diyos. Worship is setting our eyes on the glory of God and not on our own glory. Solomon, punong-puno siya ng glory. Lahat ng kayamanan, lahat ng karunungan ay nasa kanya. But worship is not like that. It's not about what we have. It's not about the glory that we have. But in worship, we are setting our eyes on the glory of God. Nakatingin tayo sa ikakaluwalhati ng Diyos. Nakatingin tayo sa Diyos. And so, let us prioritize our connection with God. In the book of Ecclesiastes, kung mababasa natin yung librong yun, mababanggit doon na laging sinasabi ni Solomon na lahat ng bagay dito sa mundo, dito sa buhay natin, ay meaningless. These are all vanity. Pero towards the end of Ecclesiastes, ito ang sinabi ni Solomon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Towards the end of Ecclesiastes, ito ang pinaka-importanting bilin ni Solomon. Fear God and keep His commandments. And when we say fear God, it means worshiping Him with this awe, full with reverence. We revere God. We recognize that He is greater than anything in this world. And of course, kasunod nun, as we fear God, as we worship God,
we also keep His commandments. In 1 Kings chapter 10, verse 23 to 24. Si Solomon, ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Kanina sa chapter 4, binanggit na yun, no? Ngayon, binanggit ulit na ganito yung estado ni Solomon. Siya ang pinakamarunong, siya ang pinakamayaman. Everyone wants to see him. Pupunta yung mga tao para sa kanya. He was the king who sought the Lord for wisdom. Siya yung gumawa ng templo para sa Diyos. And he dedicated prayerfully to the Lord. He was an accomplished man. Pinakamarunong, pinakamayaman. But towards the end of the life of Solomon ay merong palya somehow. In 1 Kings chapter 11, verse 1, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amomita, Edomita, Sidonia, at Heteo. Verse 2, ipinagbabawal ni Yahweh ang mga Israelita, sa mga Israelita, ang mga mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-asawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Solomon started well. Nakita naman natin. But towards the end of the life of Solomon ay meron siyang kahinaan. Verse 3, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanyang namang mga asawang lingkod ay 300. Verse 4, nang matanda na si Solomon, let me emphasize that, nang matanda na si Solomon, marami na siyang napagdaanan, marami na siyang na-accomplish. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nananatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Towards the end of the life of Solomon, ay hindi siya pumili ng tama. Verse 5, sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Nung nagsisimula si Solomon, kaya niyang pumili ng tamang hiling kay Lord, no? Sa Diyos. Pero towards the end of his life, nung matanda na siya, merong bahagi, merong 1% ng kanyang buhay na hindi niya buong-buong ibinigay sa Diyos. At ito ay ang pagmamahal niya sa mga babaeng ito. And this leads us to our number 3 way on how we can love God with every passion of our heart. And that is to abolish idols. Abolish idols. We love God with every passion of our heart as we heed God's command, as we exalt God with worship. And number 3, as we abolish the idols of our life. Si Solomon, ito ang kanyang idol, ang mga babaeng iniibig niya. Maaring sa ibang bagay, okay si Solomon, ang dami niyang na-accomplish. Pero itong maliit na bahagi ng kanyang buhay,
has led him to turn away from God. And so let's talk about your idol. Ano ang mga idol na meron ka sa iyong buhay? Let's do some heart test. I-test natin ang ating puso. And right now, let's just quickly do a self-check. Self-check. So self, S-E-L-F, check number 1. Let's check our security. Kanino nakaangkla ang iyong seguridad? Kapag meron akong trabaho, feeling ko okay ako. Kapag nandyan yung parents ko, feeling ko okay ako. Hindi ako mag-aalala. Where do you anchor your security? Sa pamilya mo ba? Sa mga source of income mo ba? Or to your religion? Saan nakabase ang iyong seguridad? We should anchor our security. Should depend our security on God alone. Pangalawa, letter E, in our self-check, emotions. Ano ang mga bagay na nagpapa-high blood sa'yo? Tuwing kailan ka nagagalit? Tuwing kailan ka nalulungkot? Tuwing kailan ka nade-depress? Kapag feeling ko nayurakan yung reputasyon ko. Or feeling ko, kapag inuha sa akin yung ministry na gustong-gusto ko, made-depress ako ng sobra. Do you have an approval idol? Kapag hindi ka ba na-recognize, sobra-sobra kang magiging down? Do you crave for recognition? O yung mga achievements natin sa buhay? Ano ang mga bagay na nagpapagalit sa'yo? Ano ang mga bagay na nagpapalungkot sa'yo? Take a closer look because that could be your idol. Letter L. We have security, emotions, longing. Ano ang mga desires ng puso natin? Gaano kagrabe ang longing na ito? Gaano kagrabe ang desire na ito that you are willing to compromise? Parang si Solomon. Sobrang dami niya nang na-accomplish for the Lord. But his longing for these wives is just so great that he compromised. Ano ang mga bagay na gustong-gusto mo mangyari sa buhay mo? Things that you desire. And up to what extent ang kaya mong gawin para makuha ang desire na iyon? Those longing. What are the longings that you have? Last one in our self-check. Letter F. Fulfillment. Ano ang mga bagay that satisfies you? Ano yung mga bagay na masasabi mong, pag nakuha ko to, masaya na ako. Kailan ka magiging masaya? What satisfies you? Anong mga idols ang meron ka? Meron ka bang power idol? The need to be in power, to be in the position of power? The need to be in control? The need to have influence? The need to gain success? Or to have strength? Baka idol mo ang power. Do you have approval idol? Magiging okay ako kapag may karelasyon ako. Magiging okay ako kapag inaccept ako ng karelasyon ko.
Magiging okay ako if I'm within a specific social circle. Do you take criticism and failure negatively or badly? Kasi masyado kang naapektuhan eh. Kapag kinriticize ka, masyado kang naapektuhan. Masyado kang nalulungkot. Are you proud or are you envious? Do you want recognition? Baka you have approval idol. Even pala yung comfort, pwede ring idol. No? Do you feel like ang ministry is a burden? Madalas ka bang nagko-complain? Pag maraming ginagawa? Or in turn, pinaparamdam din ba natin sa ibang tao that they're a burden? O sila ay trabaho, they're like a duty? Wala na ba tayong kasiyahan in doing things? Are we after pleasure only? Or freedom? Or excess things in life? Or recreation? Baka idol natin ay comfort. Or we cling so much to our family, to our finances, to the protection, to the safety, to the point that we want to be in control and we cannot give it to God. Baka meron tayong security idol. Ano ang mga idol na meron ka? Kahit ganong ka-percent yan, kahit gano'ng kaliit yan, kahit 0.02 yan o 0.01%, pag hindi natin yan binigay kay Lord, hindi natin sinuko kay Lord, it may contaminate other areas of our lives. Gaya ng nangyari kay Solomon. To love God with all our heart is to release our grip on lesser things. Ang mga bagay na ito, these lesser things, we need to let them go. Release our grip on the lesser things. Di pa natatapos yung mga nangyari, yung mga ginawa ni Solomon in verse 8. 1 Kings chapter 11 verse 8. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosan, ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Verse 9, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh. Verse 10, at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Pinagsabihan si Solomon hindi lang isang beses, 2 beses, pero matigas ang ulo ni Solomon. Hindi niya sinunod ang Diyos. Verse 11. Ano ang consequence? Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Doon pa lang sa 2 beses na pinagsabihan niya si Solomon, that shows the grace of God eh. Pinagbibigyan niya si Solomon, binibigyan niya ng pagkakataon na magbago. Pero hindi. Matigas ang kanyang, grabe yung grip niya doon sa kanyang mga asawa na hindi nakakalugod sa Diyos. And what does it cost Solomon? Sa verse 11, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Hindi sa anak niya, sa isang lingkod mo. It cost Solomon his legacy.
the legacy that God prepared for him. The moment we turn our hearts away from God is the moment our legacy begins to fall apart. Imagine, a small portion of your life na hindi mo sinuko kay Lord. It cost your legacy. Your legacy can begin to fall apart. Pwedeng masira ang magandang pinlano ng Lord para sa'yo. He can take that away from you. Sa oras na lumuyo tayo sa Diyos, our legacy will fall apart. Yan ang nangyari kay Solomon. There are consequences sa mga hindi niya pagsunod. Balikan ko lang yung binanggit sa verse 4. 1 Kings chapter 11 verse 4. Sabi doon, "For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord, his God, as the heart of David, his father." And so, in verse 4 ay merong comparison between David and Solomon. No? Sinasabi niya, si Solomon hindi siya naging katulad ng kanyang ama. Hindi katulad ng puso ng kanyang ama na si David. And ano ba yung pagkakaiba ni Solomon at ni David? Kung maaalala natin, si David ay nagkasala din naman kay Lord. Diba? Nagkasala rin siya kay Bathsheba eh. In 1 Kings chapter 11 verse 6, no, kumpara lang natin si Solomon at si David. So 1 chapter 11 verse 6, dinescribe si Solomon bilang someone who did evil in the eyes of the Lord. Someone who did evil in the eyes of the Lord. In Acts chapter 13 verse 22, si David naman ay nilarawan bilang a man after God's own heart. Parehas silang nagkamali, pero bakit magkaiba yung description sa kanila? Saan sila nagkaiba? Si Solomon, kahit ilang beses nang pinagsabihan ng Diyos, he continued to sin. Siya ay patuloy pa rin na nagkasala. Pero si David, nung sinabihan siya ng kanyang kasalanan, he owned his sin and repented. Yan ang pagkakaiba nila. Repentance. Si David ay nagrepent, pero si Solomon ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. And that leads us to the fourth way on how we can love God with every passion of our being. We must repent from our sins and realign our desires with God's desires. Repent and realign. We heed God's command. We exalt God with worship. We abolish idols in our lives. And we repent and realign our desires with the desires of God. Yan ang naging pagkakaiba ni Solomon at ni David. Parehas man silang nagkasala. Repentance reties the knot between God's heart and ours. Ganyan kahalaga ang repentance. Pinagkukubli uli nito ang puso ng Diyos at ang puso natin. And so if you have idols in your heart, kung katulad tayo ni Solomon na may bahagi ng buhay natin na hindi pa natin nasusuko sa Diyos, na hindi pa natin tinatanggal sa buhay natin, hindi pa huli ang lahat. We can still choose to repent and realign our desires with God's desires. Towards the end of chapter 11, in verse 36, sabi rito, "Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanyang mga anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na pinili ko upang dooy sambahin ako. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak." Ano daw yung dahilan ng Diyos? Bakit
nagtira pa ng isang lipi para kay Solomon. Ito ay para kay David. Dahil meron siyang pangako kay David at nais niyang tuparin ito. And what does it tell us about God? Ganun ka-faithful ang Lord. Maraming beses na gumagawa tayo ng bagay na pwedeng ika-disappoint ng Diyos. But God will always do His best to fulfill what He promised. Dahil nangako ako kay David, magtitira ako ng isang lipi. Lipi ni Solomon. And that's what we can see in this verse. Kahit na grabe yung consequence ng ginawa ni Solomon, ay nandoon pa rin ang faithfulness ni God upang tuparin ang pangako niya sa kanyang ama na si David. And that leads us to our last part of loving God with every passion of our heart. We can take heart and trust God. We can take heart and trust God. Maybe we are like Solomon. Meron tayong mga Solomon moments in our lives. Ano ba ang iyong Solomon moments? Ano ba ang iyong Solomon story? Maybe may mga bagay tayong ginawa na nakadisappoint sa Diyos. But remember that God is faithful. And we can take heart. We can trust God. Pwede natin siyang pagkatiwalaan. Because even when we disappoint God, God is still trustworthy. Pwede pa rin siyang mapagkatiwalaan. And this is how we're gonna love God with every passion of our heart. Ano nga yun? Heed God's commands, number 1. Exalt God with worship. Abolish idols in our lives. Repent and realign our desires with God's desire. And take heart and trust God. We can love God rightly when we put our trust on Him. Ito ang mga paraan on how we can love God with every passion of our heart. Para madali nating maalala, tandaan lang natin yung heart. Pagpatuloy ko lang yung main commandments. Yung commandment mula sa una nating verse. No? Balikan lang natin yon. In Matthew chapter 22, verse 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. At sinundan niya ito in verse 29. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kanina pinag-uusapan natin, loving God with every passion of our heart. And sa pangalawang commandment is we love others and also we love ourselves. And maraming paraan para mapakita natin na mahal natin ang iba at mahal natin ang sarili natin. If I love God with all my heart, ano ang ebidensya nito towards other people? And I'm gonna share lang one portion, dahil i-explore naman natin siya in the next weeks. At ito, ang basihan nito is in Matthew chapter 12, verse 34. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. ESV version, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sinasabi natin that we are loving God with every passion of our heart. We are loving God with all our heart. And so kung ano ang laman ng ating puso, ito ay dapat lumalabas at sinasabi ng ating bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And if we are to define how are we gonna love others, if loving God ay yung in-enumerate natin na heart way of loving God, loving others, in light of this verse, is sharing God's love and His truth with others.
dapat ibinabahagi natin ang pagmamahal na to sa iba. What we love and what we value is what we will talk about. Ang mga bagay na mahalaga sa atin, yan ang lagi nating babanggitin. And we should express our love for God. If we really love God with all our heart, you can't help but share it to other people. At to ay magre-reflect in every conversation. Hindi lang ito nagre-reflect during church time. It also reflect at dinner time, at the grocery, at the school, when you're hanging out with your friends. What are the conversations are you having with other people? Lumalabas ba ang pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso when you have this conversation? Are we sharing God's love and God's truth to other people? Kanina, we've been talking about legacy. Let us not miss the opportunity for the next generation to get to know God. For the next generation to understand the glory of God. To experience the love of God. At yan ang bagay na nakapatong sa ating balikat. Paano ang susunod na henerasyon? How are they gonna know God? How are they gonna understand the glory of God? At sa mga pagkakataon that we are overwhelmed with this burden, remember that love happens one person at a time. One conversation at a time. Love happens one person at a time. One conversation at a time. Aside from loving others, binanggit sa verse natin, love yourself. In light of this, how am I gonna love myself? We have to practice self-compassion. Practice self-compassion. Personally, this is one of the things na tinuro sa akin during my grieving season. Importante pala to, that we practice self-compassion. At ano yung self-compassion? It's treating yourself kung paano mo tatratuhin ang isang tao na mahal mo. Kung paano ka nagiging compassionate sa ibang tao. You should be compassionate also with yourself. Minsan, we are our harshest critics. Minsan may mga bagay tayong sinasabi sa sarili natin. Kapag meron tayong kaibigan na lumapit sa atin, we will do our best to be encouraging to them. Gagawin natin yung mga bagay para ma-comfort sila, ma-assure sila. But when it comes to ourselves, we are being hypercritical. What are the conversations are you having with yourself? Ano rin ang mga bagay na sinasabi mo sa sarili mo? Do you tell comforting, reassuring, supporting words? It's time that we change our self-talk if hindi natin yun ginagawa. Let us also give affirmation sa sarili natin. Let us affirm ourselves. What happens when we try to devalue ourselves? Kapag we try to devalue ourselves, we are as if devaluing also our Creator, ang Diyos na lumikha sa atin. We try to diminish the value of ourselves. We are diminishing the Creator who made us. We are as if questioning yung capacity ni God, the sovereignty of God of creating us when we try to diminish ourselves. And so if we will love others by speaking life with other people, we can also speak life with ourselves. And that's one way of loving God with all our heart as evidence in loving ourselves. And so we can see that sa mga commandments na ito, everything is centered on God. Ito ay
nakasentro sa Diyos. A God-centered life can change our perspective and circumstances. A God-centered life can change our perspective and circumstances. You know what? God wants our whole heart and our heart whole. God wants our whole heart and our heart whole. Bakit kaya kailangang ibigay natin yung 100% kay Lord? Hindi niya lang gusto ang buong puso natin, pero gusto niya rin na buo ang puso natin. Dahil ang mga bagay, these lesser things na pwede nating piliin other than God, it can betray us. Pwede yang mawala sa atin. Pwede yang tanggalin ni Lord. Or pwedeng tayo ang mawala. These things can break our heart and turn it into pieces. God wants our whole heart. And at the same time, He wants our heart whole. Ang mga commandments na to, ang mga sinasabi na to ng Diyos ay para sa protection natin. Hindi niya lang gusto ang buong puso natin, pero nais niya na buo ang ating puso. And as I end, as we love God with all our heart, we walk in His ways, live out His love, and leave a legacy of love. Nagsisimula sa iyong puso, pinapamuhay natin at nag-iiwan tayo ng legasiya ng pagmamahal. Gaya ng unang na-experience natin sa pagmamahal ng Diyos. Right now, I want to invite you to let's stand up and let us just acknowledge the love that we have with the Lord. And let us utter our love for God. Can you close your eyes right now as we worship? Hallelujah. Hallelujah, God. Jesus. Let us tell God how much we love Him. Let God be our sole desire. Hayaan mong siya lang ang pinakanaisin ng puso natin. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Minsan pa, minamahal kita. Minamahal kita, O Diyos, O aking Diyos Ama. aking Minamahal Ama. kita ng buong pagsinta. Minamahal kita ng buong Sinasamba pagsinta. Sinasamba Tunay walang iba. kita, tunay walang Sinasamba kita. Sinasamba Wagas na kita, pagsamba. wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, bitin ang puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inasam ng puso ko. Ika'y mamasan, mahalin at sambahin, Panginoon. Minamahal kita. Minamahal kita, O Diyos
Ito ang nais ko, hindi ng puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, hindi ng puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Ito ang nais ko. Panginoon, ito ang nais ko, binhi ng puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, binhi ng puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Sa huling pagkakataon, Ito ang nais ko, binhi ng puso ko, manan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. God, you are our heart's sole desire. We thank you, Lord, because we are loved by you. Thank you, God, for loving us first. We thank you, Lord, for the capacity to love that you have given us. Lord God, right now, God, if there's any portion of our life, kung merong bahagi pa ng aming buhay na hindi pa namin na isusuko sa iyo, mga bahagi ng aming buhay na hindi nakakalugod sa iyo, Lord, right now we are approaching you, humihingi ng tawad. Can we ask God forgiveness for whatever it is? Lord, may you forgive us, God. Sorry, Lord. Sorry, God, for keeping idols in our hearts. Sorry, God,
for choosing lesser things, God, other than you. Sorry, Lord God. Dahil pinipilit namin ang mga bagay na gusto namin. Sorry, God, because we want to be in control of our lives. Sorry, God. Sa katiting na bahagi ng aking buhay na hindi ko maibigay sa'yo. Sa maliit na bahaging ito ng aking buhay na hindi ko matalikuran. Lord, sorry, God. Patawarin mo po kami, Panginoon. For magnifying other things other than you. For forgetting that you are greater. You are above all things. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, salamat. Dahil kami man po ay nagkakamali, ay binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na lumapit sa inyo. Thank you, Lord, for the gift of repentance. That we can renew our relationship with you. Thank you, Lord God. Dahil ngayong araw ay meron pa kaming pagkakataon. We have another day of realigning our desires on your desires. Thank you, Lord God. And by faith, God, we receive your forgiveness. By faith, God, we receive a new life in you. A life that honors you. A life that pleases you, God. Lord, I pray that you may continue to help us to trust you no matter what. Hayaan niyo pong magtiwala kami sa inyo sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa mga pagkakataon na nais naming kontrolin ang mga bagay-bagay, Lord, help us to trust you, God. Help us to trust your plan. Help us to trust, God, that you are doing something good for us. Na lahat ng mga bagay na iyong ginagawa, it's for our good and it's for your glory alone, God. Help us to trust you, Lord. And hayaan mo nga po na ang pagmamahal na ito sa iyo ng buong puso ay mag-reflect in how we love others and how we love ourselves. Lord, let us be the vessel of your love, God. Help us to speak life to people, God. Help us, Lord God, to be your messenger of love to the future generations. Lord, may you continue to take over, God. Even our legacy, may you take over, God. May you have your way, God. Hayaan niyo pong mamuhay kami para sa iyong kaluguran lang. At sa mga pagkakataon, Lord, na makakalimot kami, Panginoon, lagi mo kaming ipaalala. Lagi mong ipaalala sa amin that you are God. You are God and we are not. You are God. You are God alone. You are one true God. The only one true God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa yaman ng iyong presensya. Salamat po sa iyong salita, Lord God. Allow us, God, to honor you all the days of our lives. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.